Hi, this is your Tito Martha. Welcome to my channel, Maisani Insoy at iba pa. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell so that you will always be notified kung meron akong bagong uploaded videos. Ayan, papunta po tayo ngayon sa farm. Isa po ito sa atong mga area. Bali, our topic for today is land preparation. Part 1. This is just the part 1. Nakikita nyo po, ito po yung area natin. At hindi pa po namin siya nagagalaw. Hindi pa po siya na nag-rest po siya kasi nag-harvest tayo last week of February. And pinaparest po namin siya for almost 1 month na. More than 1 month na. Tapos ang resting ng ating lupa is also a part of land preparation. Bakit? Kasi pag pinahinga po natin ang lupa natin, ang importante po nun sa pagpapahinga ng ating lupa is yung mga ugat sa ilalim ng ating lupa is nade-decompose or nabubulok sila at nagiging nutrients pa po siya. Tapos kasi po ang ating mais is a nitrogen eating crop, kaya medyo alam natin na ang ating lupa nabawasan na ng mga nutrients. And yung pagde-decompose ng ating mga tinanim before, yung pagkabulok niya ay nagbibigay po ng another nutrients sa ating mga lupa. Then, ang iba kasi, ang ginagawa nila, crop rotation sila. Ibig sabihin, ngayong cropping, magtatanim sila ng mais. The next cropping, ang kitatanim nila is legumes. Because legumes are nitrogen giver. Ibig sabihin, nagre-release sila ng nitrogen sa mga lupa natin. Yung isang lupa namin doon banda, tinaniman namin siya ng Madre de Cacao. Kasi ang Madre de Cacao is a nitrogen giver. Pero sa sides lang siya. Pero kailangan po talaga natin, yun po ang advantage or yun po ang importansya ng ating pagpapahinga ng ating lupa. Una, kasi pag may mga natirang mga ugat po dun sa ilalim ng lupa, nagbablock po siya kung hindi po kaagad nasisipsip ng ating lupa. Pag meron tubig po, hindi po kaagad nasisipsip yun ng ating lupa. Kasi nabablock po ng ating mga ugat, ng mais na naiwan dun sa lupa, ang mga tubig. Kaya hindi po kaagad na-drain ang mga water o nasisipsip ng ating lupa ang mga water. Another is nabubulok po. Pag pinapahinga po natin ang ating lupa, nabubulok yung mga ugat niya at yung mga naiwan niyang yung mga naiwang halaman dito sa ating taniman. Therefore, na i-replenish po niya yung mga nutrients ng ating lupa. Pangatlo po, kung bakit natin kailangan ipapahinga or i-rest ang ating lupa is minsan kasi po merong mga sakit ang ating mga crops na
naiiwan sa ating mga maisan. And one way na para mawala na siya is kailangan ipapahinga po natin ang lupa. Mawawala po siya, bali parang mag-go with the rotten stalks, mga ano, ganun ba. By the way, ito po is based lang po sa mga na-research ko sa Google. Yun po. Based po ito lahat sa na-research ko sa Google and sa mga libro na nababasa ko. And so far so good, based on our experience sa pagpapahinga ng ating mga lupa ng 1 month, is maganda naman po ang ating yield. Always remember, pag maganda po ang ating land preparation, maganda din po ang yield ng ating corn. Kahit ano pa pong binhi ang ating gamitin. Next week, ipapatraktor na po namin yan. Tapos, i-rest po natin. Kailangan din po nating rest after the tractor para maganda po yung para naikot po talaga, na ano po talaga yung ating lupa bago po natin tudlingan and taniman. Kailangan din po linisin natin yung paligid. Actually dito po nag-spray na po kami doon banda, yun, doon banda nag-spray na po kami. Tsaka dito yan, yung area na yan, na-sprayan na po yan siya. Yan po yung whole area. This is 1 hectare. 1.3 hectare actually. Yun po. Na-sprayan na po yung mga gilid-gilid, tsaka na mawera na po ni Bossing Insoy. Kaya malinis na po yung paligid niyan. Hopefully laging by next week ma-videohan ko din po yung pagtraktor. That will be part 2 of our land preparation. Ayun po. Sana po may natutunan po kayo sa aking munting video. Ayun, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button. Pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. At kung nakasubscribe naman po kayo, please do like, comment, and share para po makatulong din po tayo sa ating mga kapwa corn farmer. If you have any questions or messages, you can reach me through my Facebook page, Maisan ni Insoy. Again, this is your Tita Martha saying, Happy Maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.